Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 5, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area na nasa loob nga po ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay namataan nga po natin dito nga po sa may eastern section ng extreme northern Luzon. At isa pa nga sa main factor nito ang paghatak ng habagat na nakakaapekto nga po sa may parte ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Island Region at kasama po dyan ang Central Visayas at Mindanao, Cavite, Batangas at natitirang bahagi ng Mimaropa and Visayas. Kasama rin po ang Metro Manila, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan at magdala nga po tayo ng mga pananggalang sa pag-ulan para nga po dahil yung mga biglaang pagbuhos ng ulan ay mararanasan natin yan sa hapon, sa gabi at sa madaling araw. Meron din po tayong mga tsansa ng mga isolated rain showers sa umaga, kaya mag-iingat po tayo. At ayon naman po sa advance update ng European Center para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area. Ito po ay magiging almost stationary lamang yung kanyang posisyon at hihina at magre-re-intensify bilang isang low pressure area at lalabas muli ng Philippine Area of Responsibility at doon nga po ay mataas ang posibilidad na mag-intensify siya bilang isang bagyo o tropical depression. Ito nga po ay posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, pero dalawang senaryo po yan. Pwede nga pong mag-develop yan habang nasa loob pa o posible nga paglabas ng power line, ito ay mag-develop into tropical depression. At nananatili nga po yung paghatak niyan sa habagat, kaya tuloy-tuloy nga po na makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Dito nga po sa ating rain map animation, mapapansin naman po natin na makulimlim ang kaulapan ng Luzon at may mga posibilidad na pag-ulan sa Metro Manila, Pangasinan, sa may Tarlac, Nueva Ecija. Asahan din po natin sa Bataan, Cavite at makulimlim na kaulapan sa Laguna at Batangas. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, makakaranas muli tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Bunsod po yan ng extension ng kaulapan ng low pressure area at yung pinalakas pa na habagat. Asahan natin sa western section ng Luzon, sa may parte ng Bicol Region, dito nga po sa may Palawan, Mindoro Provinces at western section ng Visayas at dito rin po sa may northern portion ng Mindanao ay may posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, mataas pa rin po ang posibilidad ng mga isolated rain shower at pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, asahan po natin may tsansa pa rin ng pagulan ng western section ng ating bansa. Tuloy-tuloy nga po, posibleng makaranas pa rin po tayo ng mga pagulan dahil nga po dito sa habagat. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po no August 6, asahan nga po natin ito po ay dalawang low pressure area. Yung isa po ay nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at yung isa ay nasa labas. Pagdating naman po ng August 7, yung isang low pressure area ay papalayo po yan ng ating bansa at ito nga pong low pressure area na isa ay nandito po yan sa eastern section ng Taiwan at patuloy nga po mapapansin natin yung paghatak sa habagat. Pagdating naman po ng Thursday, August 8, patuloy pa rin nga po tayo makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil pa rin po yan sa habagat. At saan nga natin, posible po tayo makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa hapon at sa gabi. Meron din po tayong mga tsansa ng mga pag-ulan sa madaling araw.
Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng August 9, almost stationary pa rin nga po yung low pressure area at patuloy po niya hinahatak yung habagat na posibleng magdala rin po ng pag-ulan. Dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon, kaya ibayang pag-iingat po sa mga kababayan po natin dyan. At pagdating nga po ng hapon at ng gabi, almost stationary pa rin nga po itong low pressure area. Pagdating naman po ng August 10, ganun pa rin po, almost stationary pa rin po yung ating low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng August 11, ito po yung nasa loob pa rin ng far line at hinahatak pa rin nga po yung habagat. Pagdating naman po ng August 12, dito nga po mataas na ang posibilidad niyan na mag-intensify siya bilang isang o mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo, at ito po'y posibleng nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hahatakin lang po niyan yung habagat na magdadala nga po ng pag-ulan sa ating bansa. Pagdating nga po ng August 13 and 14, asahan nga natin na posibleng dahan-dahan pang lumakas yung low pressure area na nanggaling nga po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, at patuloy nga pong hahatakin niyan yung habagat na magdudulot po ng pagulan sa ating bansa. Dito nga po sa ating wind map animation, mapapansin niya natin yung pagkilos nitong low pressure area ay magiging almost stationary sa may eastern section ng Taiwan, at may pagkakataon yung pinakasentro niyan lalabas ng power line at babalik. At susunod nga po niyan ay lalabas na yan ng Philippine Area of Responsibility at mag-i-intensify yan or mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Sa ngayon nga po, mababa naman ang tsansa nito na tumama sa kalupaan sa ating bansa. Pero mag-iingat pa rin po tayo dahil nga po sa paghatak nito sa habagat na magdudulot ng pagulan sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating